magandang araw Pilipinas, lalong-lalo na po sa ating mga kababayang Luzon, Visayas, Mindanao at syempre sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At syempre sa lahat po ng ating mga kaisa na lagi po sumusuporta at talagang sumusubaybay po sa inyong lingkod Epipanyo Labrador dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, bagong lahat, syempre binabati muna po natin si Jason Salva at si Mga Queen Vlogs at maging si Surges at maging si Katakana. So magandang araw sa inyo mga kapatid at sana ay makatulong kayo sa ating programa. At syempre bagong lahat, pinasasalamatan ko nga pala yung mga kapatid natin dyan sa LA, lalong lalo na sa mga kapatid natin dyan po sa Hong Kong, maging dyan po sa Japan, at maging sa mga kababayan po natin dyan po sa Amerika na talagang todo suporta po sa atin. At alam nyo, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, habang bumubuhos yung pananakot o pagbabanta ng ating mga kalaban sa akin, ngayon ko lang po napatunayan na talagang napakarami palang Pilipino na nagmamahal po sa atin at talagang nakakataba po ng puso yung kanila pong mga pagsuporta, yung mga mensahe nila. Talagang doon po sa mga membro po ng ating YouTube channel, yung member po kayo po ay isasama ko sa ating GC. So meron po tayong bagong FB o Messenger, pero tanging makakaalam lang po nito yung mga makikita nating member po ng ating YouTube, no? Yung mga magpapa-member lang po mga minamahal ko mga kababayan, para po yung kanilang mga suggestion, yung kanilang mga tanong, yung kanilang mga mabigyan natin ng kasagutan. Okay, sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na po sa parting Mindanao, sa mga kamusliman ho na kapatid natin na Makamarcos, lalong-lalo na sa mga imam, lalong-lalo na sa mga kamag-anak ko, mga Jalani, lalo na kay Sergeant Ezekiel na aking naging matalik na kaibigan, no? So salamat po sa inyo. At siyempre pinasasalamatan ko rin yung mga kababayan natin sa Zamboanga, lalong-lalo na dyan po sa Pagadian City, yung ating mga kaibigan dyan, no? Dyan sa Engineering Brigade, no? So magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, mga minamahal ko mga kababayan, sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin. Alam nyo, ayaw ko na sanang pansinin ito dahil usapin po ito patungkol po sa naging pahayag po ni Atty. Claire Castro. Kaya lamang, alam nyo naman, hindi natin pwedeng matanggihan yung ating mga kababayan na naghahanap o gustong marinig yung opinyon o reaksyon ng inyong lingkod, Epipanyo Labrador. So meron po akong meron pinasa sa akin na isang video na kung saan ay may ilang mga teacher na galit at nagpahayag ng pagkadismaya kay Atty. Claire Castro. Ngayon, pinanood ko rin yung panig, pinanood ko yung kabuuhan ng isyong ito. Abay, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, in-stock ko din yung mga nagre-react na mga teachers na yan. Nalaman ko, yung mga nagre-react na yan ay mga DDS na mga teacher pala yan, no? So ibig sabihin, dahil mga DDS na teacher itong mga ito, wala nang duda. Talagang magiging kasangkapan po ito ng mga Duterte, o magiging kasangkapan ito ng mga personas na mayroon pong matinding galit dito po kay Atty. Claire Castro, no? Alam nyo, kung ito papaliwanag ko lang po dito po sa ating mga kababayan yung side po ni Atty. Claire Castro. Pero bago yan, gusto ko munang panoorin natin at pakinggan yung sinabi po ni Atty. Claire Castro. Ito at panoorin po natin mga minamahal ko mga kababayan, nang sa ganun ay maunawaan at maintindihan po natin yung ibig sabihin po ng ating kakampi na si Atty. Claire Castro. Nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalo-lalo sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang o hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging
Walang modo. So yun po mga minamahal ko mga kababayan, no? Maliwanag naman po yung sinabi ni Attorney Claire Castro. Kaya lamang, alam naman po ninyo, alam nyo sa total ako man din ay nakaranas ng ganitong estilo na kung saan yung sinasabi natin sasakyan nitong mga kalaban natin, lalong-lalo na ng mga igling na kung saan inaangkin na sila ay kay Kristo pero sila naman talaga ay sa dyablo, no? Kung iintindihin mo mabuti, yung sinabi na Attorney Claire Castro, hindi naman po niya sinasabing lahat. Dinawanagin ko po. Hindi niya naman sinasabing lahat ng teacher na siyang nagbibigay ng maling impluwensya o hindi tamang aral sa mga estudyante. No, hindi niya sinasabing gano'n, hindi naman niya nilahat. Dahil alam naman natin na basta ang isang teacher, liliwanagin ko to sa inyo, basta ang isang guro ay makamarkos, lahat yan matatalino, magagaling, makadiyos, makatao. Dahil, siyempre, saan ba kakampi yung mga yan? Siyempre, sa Pangulo natin na makadiyos, makatao, makabansa, at higit sa lahat, talagang sumusunod sa batas. No? Nakita ko, nung in-stock ko, etong mga teacher na ito na nagre-react, naglabas ng kanilang yan po ay makasara. Yan po ay maka-Duterte. Ngayon, yung ibang teacher dyan, sa totoo lang, mga igling. Kasi in-stock namin tinignan namin yung background ng mga teacher na ito. Yung iba hindi sila igling, pero yung iba diyan DDS talaga, DDS. Big sabihin, yung sinabi ni Attorney Claire Castro, pinalabo nila parang nang sa ganon magalit ang taong bayan o yung mga teachers sa kanya. Pero pasalamat na lang ako, pasalamat na lang tayo dahil hindi naman lahat ng teacher kasing babaw ng utak ng mga teacher na katulad po ng ilang mga teacher dyan na naglabas ng kanilang mga maling komento laban po kay Attorney Claire Castro. Kagaya na lamang po nitong isang teacher na to. Eto't panoorin po natin. Mr. President, kailan niyo po sisibakin si Auntie Claire? Noon lang sa SONA na sinabi mo nitong 2026, pwede nang umuwi ang mga teacher, mga guro para sila maging ma'am and sir sa Pilipinas. Tapos si Auntie Claire, ang sabi niya, ay nagtuturo daw ng walang modo sa mga bata, sa mga estudyante, ang mga guro. Sibakin niyo na po please. Pag-sibak naman si Auntie Claire, Mr. President. Kasi alam niyo kung bakit? Si Auntie Claire po nagpapababa lalo ng inyong rating. Siya lalo ang nagpapababa. So yun, mga minamahal ko mga kababayan. So yun makita ninyo. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, sasabihin ko na sa inyo yung totoo. Sasabihin ko na sa inyo yung totoo. Kaya po itong mga teacher na ito ay nagkakaganon, tatapatin ko na kayo. Dahil may isang teacher po na maka-Duterte ang posibleng kasuhan. Posibleng kasuhan dahil po sa kanyang pagbabanta sa buhay po ni Attorney Claire Castro. Ganyan sila kagaling. Kaya uulitin ko sa inyo, yung mga teacher na yan, yung mga teacher na yan na nagrereklamo, gustong pababain si Attorney Claire Castro, yan po ay mga DDS supporters. Yan po ay mga totoong bangag. Ngayon, makinig kayo mga teacher kayo, lalong-lalo na yung mga baklang teacher na maka-Duterte. Totoo naman yung sinasabi ni Attorney Claire Castro na karamihan sa mga Duterte na teacher, maliban na mga hayop, mga demonyo, mga gago, tandaan nyo to, itong lingwahe na to, kayong mga teacher na maka-Duterte, mga puta. Tandaan nyo to lahat ng teacher na maka-Duterte, puta, salot. Kaya kailangan lahat ng mga Duterte na teacher, kailangan tanggalin. Ay hindi nyo matanggap? Tingnan nyo na lang. Tama naman si Attorney Claire Castro Karamihan ng mga teacher, lalo na pagbakla, inaabuso yung kanilang pagiging guro. Maraming nabibiktima na mga estudyante. Imbes na silang magturo na wag uminom dahil estudyante, dahil sa kabaklaan, dahil sa kalandian, ayun. Sila pa yung nagdadala doon sa mga estudyante nila sa beer house, sa inuman, sa mga outing, imbes na mag-aral. Ayun, yung teacher pa na mga bakla na mga Duterte, ang siya nagpapasimuno ng kalokohan. Kaya mga estudyante walang alam, ang alam lang karahasan, kayabangan, katarantaduhan, pabigat sa magulang.
Yung mga babae naman na teacher, lalong-lalo na kung maka-Duterte, kapag crush niya yung estudyante niya, ang pinagtitripan, yung crush naman nung crush niya. Ha? Marami mga guru niyan dito sa Pilipinas na babae. Kapag lumalandi doon sa estudyante nila, ayun. Lalong-lalo na pagka yung teacher ay maka-Duterte. Ay nako, marami akong kilala niyan. Yung mga teacher na babae, pag crush nila yung ano nila, estudyante nila, inaasawa pa nga nila eh. Huwag yung sabihin hindi nangyayari sa Pilipinas yan. Tanungin nyo, yung babae na yan na teacher na nag-asawa ng kanyang ano, tingnan nyo, di ba? Isa lang ano yan, maka-Duterte yan. Tama naman eh. Tingnan nyo. Yung teacher na to, maka-Duterte to, itong sinasabi ko sa inyo. Na kung saan biro mo, teacher ka, kundi ka ba naman bangag na totoo? Nagsuot ng uniform ng pulis, nagbanta pa sa buhay na Atty. Claire Castro. Ngayon, tinitira na tong teacher na ito, Bisaya yung teacher na to eh. Diba? Tao to, isa to sa mga leader ni Sara Duterte. Ngayon, para maano si Atty. Claire Castro, no? Ayun, yan ang pangganti nila. Yung sinasabi na Atty. Claire Castro na tama naman, minamali nila. Nagagalit kayo sa sinasabi ni Atty. Claire Castro, pero hindi kayo nagalit sa sinabi ni Sara Duterte noong mga panahon niya na nagsasalita siya ng kagaguhan bilang sekretary ng DepEd. Gusto nyo makita, gusto nyo maalala yung sinabi ni Sara Duterte? Kung anong tingin niya sa mga guro, maka-Duterte man o maka-Marcos man na teacher? Ito, panoorin ninyo, kayong mga gunggong na mga teacher maka-Duterte. Anuhin ba natin yung classroom kung yung bata na nakaupo doon ay hindi natututo? At yung teacher na nagtuturo doon ay hindi marunong magturo. Yung teacher na nagtuturo doon ay hindi marunong magturo. At yung teacher na marunong magturo, walang kwenta yung kanyang curriculum, yung tinuturo niya sa bata. Di ba? Malinaw yon. Naintindihan nyo? May utak ba kayo? May isip ba kayo? O talagang mga sadyang mga gunggong lang kayo? O baka nabayaran nyo lang yung mga profesor ninyo kaya nakapasa kayo bilang mga guro? Aanihin pa, kaya pala hindi nagtayo, kaya pala hindi tinuloy ni Sara Duterte yung pangako niya na magtatayo ng 6,000 mahigit na mga eskwelahan. Dahil aanuhin nga naman ng mga eskwelahan kung yung mga teacher pala sa bansang ito, puro lahat bobo. Lahat, yung mga tinuturo, yung sa curriculum, wala namang kwenta, kahit magaling pa. Yan, narinig nyo yung sinabi ni Sara Duterte? Ba't hindi kayo nag-react? Bakit ngayon lang kayo nag-react na may isang teacher na pananagutin dahil sa pagbabanta niya kay Atty. Claire Castro? Masyado naman kayong halata. Huwag masyadong halata. Nakalimutan nyo yata na sa social media mayroong isang Epifanio Labrador na magsasalita laban sa kagaguhan, katarantaduhan, kaputahan ninyo. Lahat ng teacher maka-Duterte, putang ina ninyo. Yan lang ang masasabi ko, lalo na sa mga bakla na mga teacher maka-Duterte, kikinang ina ninyo. Gagalawin nyo sa Atty. Claire Castro, paaalisin ninyo. Hello, sino kayo? Sino kayo? Mas maraming nagmamahal kay Atty. Claire Castro kesa sa mga teacher na tanga na maka-Duterteng katulad nyo. Magre-react na naman yung iba dyan. Kasi nahiwa na naman sila ng mas matalas pa sa espada ni Panday ng mga lingwahe na Epifanio Labrador. Tapos ngayon, ikakat nyo na naman yung sasabihin ko. Sasabihin nyo lahat ng teacher nilalahat ko. Diyan naman mahilig dyan. Yan ang inaabangan ng mga makadutae, mga muklo, mga igling. Nako, o nga pala, naalala ko, pwede mag-request para madali nyo kung mahuli. Pwedeng gawin yung 10 milyon yung reward para walang niya kayo. Sino maniniwala? Kakampi ni Epifanio Labrador, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa tingin ninyo, papayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maapi, magalaw si Epifanio Labrador ng ganun-ganun na lamang? Lalo na kung yung naghahanap sa akin, yung magbibigay daw ng award ay isang muklo. Ayan tingnan nyo sa picture, tingnan nyo. Ikukumpara nyo sa akin yan. Sino kaya ang mas hamak na mukhang kriminal sa amin at dapat tulihin? Sige nga, sino ang mas mukhang bandido sa amin? Ako,
Natural. Isisipti ko ang sarili ko dahil hindi naman ako bandido eh. Isisipti ko lang ang sarili ko dahil ayaw kong matira ng mga muklo ng patalikod. Hindi naman lumalaban yung mga muklo ng harapan eh. Tsaka pag lumaban yan, akala mo, mabait, akala mo, talagang lang, pero pag, naku, wag na tayo. Kilalang kilala ko dahil lumaki ako sa Mindanao at batang Mindanao din ako. Yan lang ang masasabi ko. Ngayon, balik tayo sa mga guro na maka-Duterte. Alam ko ang nagpapagalaw dito sa mga ito ay mga politikong kumbaga sa ay galit kay Attorney Claire Castro at mas galit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglagay sa kanya sa pwesto. Pero isa lang masasabi ko sa inyo, bago kayo magalit, mas magalit kayo sa naging lingwahe o sa sinabi ni Sara Duterte nung panahon na nagsasalita siya at kung saan kaya hindi pala siya nagpagawa ng mga eskwelahan dahil para sa kanya walang kwenta kung gagawa ng eskwelahan yung mga teacher na sa tingin niya mga boba. Kaya nga sabi ko, itong pangyayaring ito na kung sa tinitira ng mga bunggong, walang kwentang mga teacher, itong si Attorney Claire Castro, yan ay kabahagi ng kanilang pamumulitika para lamang maalis si Attorney Claire Castro na kung saan tinik sa lalamunan ni Sara Duterte, tinik sa lalamunan ng mga maka-Duterteng politikong sakim sa pera at kapangyarihan. Yan ang katotohanan na dapat ninyo malaman. Ngayon, magagalit na naman kayo sa akin. Gagawa na naman kayo ng kwento. Gagamitin na naman ng mga vlogger na mga walang kwenta, hindi makagawa ng content kung hindi tayo gagamitin. Doon nga pala sa mga vlogger, masyado na kayong kumikita dahil sa akin. Hindi ba kayo marunong gumawa ng mga content ninyo na sarili ninyo na kung saan yung content ninyo ang siyang magbo-boom? Pag nagbo-boom ako, kapag sumisikat yung vlog ko, nakikisabay kayo, lalong-lalo na ibang mga vlogger dyan. Tinitira ka ni ganito, tinitira. Ano ngayon? Yung mga vlogger na yun hindi naman makagawa ng content yan kung hindi nila ako gagamitin sa kanilang mga content Kasi pag gumawa ng sarili nilang content yan, hindi naman makikilala yung mga yan, hindi naman papansinin ng taong bayan yan dahil walang laman yung mga sinasabi nila, dahil yung kanilang pagko-content ay para lamang sa pera. Yung sa akin, yes, aaminin ko, masakit ako magsalita, pero yan ay bagay lamang sa mga taong sakim sa pera at kapangyarihan, bagay lamang sa mga taong nagpapagamit sa mga politikong sakim sa kanilang kapangyarihan. Yung mga content creator dyan, pag tumitira tayo, sasabay sila, kakampi sila doon sa natin para lang makuha nila yung views, para lang makakuha nila. Mga tae ninyo, kailan kaya kayo matututong gumawa ng sarili ninyong content na sisikat kayo? Hindi yung gagamitin ninyo yung content ng ibang mga vlogger, mga wala kayong sariling Pero ganun pa man, tulong ko na yan sa inyo, abuloy ko na yan sa inyo. Okay, sa mga kababayan natin, muli sasabihin ko, walang sino man ang pwedeng makapagtanggal kay Attorney Claire Castro. Dahil unang-una, hindi niya nilalahat ng mga teacher. Unang-una, lahat ng mga teacher, mahal ni Attorney Claire Castro. Maliban lang doon sa mga guro na siyang pasimuno at nagtuturo ng kagaguhan, katarantaduhan sa mga estudyante. Ngayon, kung natatamaan kayo kay Attorney Claire Castro, totoo kasi. Ganun lang kasimple. So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.